Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Ayan, magandang umaga Southern Luzon at syempre magandang umaga Metro Batangas at ng buong lalawigan ng Batangas na nakakapakinig sa amin ngayong araw. Panibagong araw po ng ating pagbiyahe. Syempre kasama po ang inyong mga magigiting na suki at kasangga. Ganoon na rin at kaagapay sa paghahatid ng mga napapanahong mga balita at impormasyon dito lamang sa panibagong edisyon ng opisyal na programang pangradyo ng inyong pamalang panlalawigan ng Batangas, ang Biyaheng Kapitolyo. At kami po ay broadcasting live and alive. Siyempre po dito sa ating Facebook live streaming. Mula dito po sa PIO Media Center sa ating bagong gusali. Kasamang Grace, ang Health Information Management Building dito sa Kapitolyo. Good morning, partner. Yes, good morning Kuya Eds. At syempre, good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po ang inyong umaga so far? Sa bayan po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM at sa ating panibagong partner radio station, ang 102.3 FM ICAB Infinite Radio dito po sa lungsod ng Lipa. At araw naman po ng Thursday, September 14, 2023, ang bilis Kuya Eds ng araw. Yes, oo. At ay muli pong samahan niyo po kami sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. Ayan, at sabi mo nga, napakabilis ng araw, no? Yes. Nangangalahati na agad ng Setyembre. Oh, so, magsisimula ka na bang Na. maglista ng mga Yes. Christmas? Oo. Nagsimula na ako, Kuya Oh, Eds. ba? Yan ang gusto ko yung kapitana. Hindi iniintay ang Christmas bonus, ha? Pang naglilista na. Lista pa lamang. Makapagsiksikan, Kuya Eds, Ay, pagdating ayan. ng panahon na. No? So, muli po magandang umaga sa ating mga tagapakinig at syempre sa mga sumasaksi sa ating Facebook live streaming ngayong araw. At ilan po sa inyong mga dapat abangan ay ang kung kayo po ay tulad naming mga naninilbihan sa gobyerno o yung mga tawag dito? Member ng Government Service Insurance System, ay meron po tayong ilang mahalagang topic at ito po ay dapat nating tutukan. Ano? Yes, opo, Kuya. Para naman po sa mga mainit at pinag-uusapang balita sa ating bansa, Pangulong Marcos dismayado sa PSA sa mabagal na national ID. Ganon din ang price manipulators ng sibuyas kakasuhan ayon sa DOJ. Ayan, dumating na ba yung national ID mo? Dumating na Kuya Ay, Eds. sa akin, wala pa eh. Wala pa din? Wala pa rin sa'yo, John. Wala pa din. Wala, oo. Oh, kailan ba yun? 2021 pa yata yun, eh, no? So, tuloy-tuloy lang tayo, no? Kasama. Kaya naman po, tumutok lamang po kayo sa aming isang oras na pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. Siyempre, kasama na po natin dito ang ating mga ilang panawagan na pwede nyo pong iparating sa aming live chat. Ano? Kung may gusto po kayong itanong o isang guni. At siyempre yung mga pagbati na rin sa mga special someone ninyo. Kung sila ba'y kung inyong kukumustahin. Siyempre, babatiin na natin ngayong umaga ang ating, ang ating mahal na Governor Dodo Mandanas at ang ating kasamahan dito sa ating gusali, ang tanggapan ng ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, at sa kanyang mga kasama. At siyempre sa bumubuo ng ating tanggapan, ang Provincial Information Office, sa pangunguna po ni Ma'am Abel Bihasa, at sa lahat na po ng kasama namin ngayon dito sa aming programang Biyaheng Kapitolyo.
Ayan, pagbati rin po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang palalawigan. Siyempre po sa pangunguna po ni Vice Governor Mark Libiste at sa mga board members po ng ating lalawigan. Ayan, sa mga beshies natin dyan sa SP, lalo na kay BG, Mark Libiste at sa mga board members, magandang umaga po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy na tayo ngayon, partner, at sa ngalan po ng ating walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan, Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong lingkod. Dito po muli si Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Brion. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, maraming salamat sa pagpalakpak, Sir Froilan, nakahanda pala yung iyong tawag dyan, canned sound effects. No? At syempre, para po simula ng ating umaga ngayon, syempre, pag ang ating hangarin ay magsilbi sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababayan Batanggenyo, ito po ay ating idudulog at hihinga ng paggabay. At para nga po ibigay at paghingi natin ng gabay ngayong araw, narito po ang ating prayer warrior, walang iba ang ating kasama, Grace Briones, para sa kanyang gabay at patnubay. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong Panginoon, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa trabahong inyong pinagkaloob sa amin. Ito po ang nagbibigay na nag-uumapaw na biyaya at pagpapala at patuloy na nagpapaalala sa amin na ikaw ang Diyos na nagbigay ng trabaho sa amin. Lubos din ang aming pasasalamat sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo sa bawat oras, bawat araw ng aming trabaho. Dalangin po namin, Amang Banal, na kami po ay maging daan ng kabutihan at pagkakaisa ng bawat tao, na mawala ang pagmamataas ng bawat isa at magkaroon ng maayos at magandang samahan. Walang kahit anumang sama ng loob, ang bawat tanggapan, gayon din ang aming bansang ginagalawan, maging ang buong sanlibutan. Salamat, Amang Banal, sapagkat batid namin na pinagkaloob mo sa amin ang iyong dakilang kapayapaan at kahinahunan, maging ang kapakumbabaan. Ito po ang aming dalangin, sa ngalan ni Jesucristo, aming Diyos. Amen. Ayan, maraming salamat, partner. No? Alam mo, napakaganda ng iyong panalangin. Kasi karamihan sa atin, hindi naman lahat. Pero yung iba ay parang pagpapasok sa trabaho ay mabigat ang katawan. Pero hindi naman natin sila masisisi. Bahal may pinagdaraanan. Yes, oo. Pero hindi naman dapat natin take for granted din ang ating trabaho. Dahil sabi mo nga, ito ang nagbibigay ng biyaya. So, kung kayo man po ay sa tulad natin, nasa isang magandang tanggapan o mabuting maayos na tanggapan. Isipin na lang natin yung mga kababayan natin nagtatrabahong nasa gitna ng kalye, nagbubuhat ng semento, nagpapatas ng hollow blocks, no? Yes, oo. So, imaginein mo 'yun, no? Imaginein mo kung tayo ay nai-stress pa, kung tayo naman ay nasa confines ng ating mga office. So, Yes, ibig sabihin na pagpasalamat natin ang pagkakaroon natin ng hanap buhay sa araw-araw. Ito po ay hanap buhay. Baka naman tayo ay sobra ng magtrabaho para sa ating kinabukasan ay ayun, hindi na natin makita ang kinabukasan. Work-life balance lamang. Yun, kuya. Para sa sarili at para sa pamilya. Tandaan nyo, tayo ay nagtatrabaho para maghanap buhay. Hindi maghanap buhay para magtrabaho. Trabaho. Ayan. Amen, kuya. Amen! So, bago tayo magtuloy-tuloy, ay pababatiin ko muna yung ating kasamang ikatlo sa ating pangkat ngayong araw, no? Ang Mati ni Idol
ng Thursday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Walang iba, si Gian Marco. Yan, salamat po Sir Eds at magandang umaga po sa atin pong lahat dito sa Biyaheng Kapitolyo at sa ating pong mga kasama yon sa ating Facebook live streaming. Yan po, kasama po natin si Ate Lina Lin, si Ma'am Ella Kayabat, si Tita Neneth Ona, ang Tita Nitz Lapa. Magandang umaga po sa inyo. Ang Kuya Vincent Roy de Chavez, si Kuya Paeng, ang Tito Roger at ang Sir Jun po, pinapabati niya po ang Magnayes Clan sa San Luis, Batangas. At gayon din po si Sir Ricky Boy Sagid. Good morning daw po, Tita Grace. At kasama din po natin ngayong umaga mula po sa New Zealand ang Tita Elfie Elvis. Ayun! Ang Good dati kong morning. partner. Kumusta na kayo dyan sa New Zealand? Kumusta na ang aking friend? Si Cassie. Cassie. Ayan. So, sa ating pong pagbabalik, makakasama po natin ang dalawa sa ating naimbitang panauhin mula sa GSIS. Naku, ito ang Daming abangan nag-aabang ninyo. dyan, kuya. Oo. Upang talakayin ang MPL Flex at GSIS Touch mobile app. Ano ba ang benepisyo nitong hatid? Lalong-lalo na ngayon sa digital age at sa panahon ng mga techie, within reach na ang GSIS mula sa touch mobile app. Sumasabay sila sa Oo, kulay ayan. ng Ayun. So, wag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang mahalagang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay nire-rekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Aray, ano ka namang lamok to? Oh anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku. Magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ng may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at mamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing simptomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor
At kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ng 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, at kayo po ay patuloy na nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo at sa pagpapatuloy po ng ating selebrasyon ng Civil Service Month. Tatalakayin naman po natin ngayon araw ang patungkol sa kapakanan ng mga kawani ng pamahalaan. Ayan. At nung nakaraang linggo po ay sa tulong ng ating mga kasamahang sina Tita Millicent at Kuya Jonathan, nakapanayan po natin sa programa ang mga kinatawa naman ng pag-ibig. Sana all may pag-ibig. No, yes. Yan, suki na rin natin yan si Sir Noela Lagustan at si Miss Nicole Divilla patungkol sa pambansang pabahay para sa Pilipino program o ang 4PH na flagship project ng gobyerno para tugunan naman ang mahigit na 6 na milyong housing backlog sa bansa. At syempre kasamahan ng bahay at iba pang mga bagay ang inyong naipundar. Mahalaga rin na magkaroon ng insurance o pagsisiguro para dito. Ayan, kaya naman po ngayong umaga, naimbitahan ng ating programa ang ilang kinatawan ng Government Service Insurance System o GSIS para ibahagi sa atin ang mga panibagong programa ng kanilang inilunsad para sa mga miyembro nito. Makakasama po natin sa ating Thursday Talk si Ma'am Mariel Siaklan, siyang Frontline Services Division Chief, at Miss Mary Rose C. Bayukan, Staff Officer 1 mula po sa GSIS. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Magandang umaga po sa inyong lahat. We're very honored na makabisita kami dito sa inyong tanggapan, sa inyong studio. Magandang umaga, maginhawang buhay po sa ating lahat. Ay, ma'am, ikaw naman. Yes, maginhawang buhay po sa ating lahat. Sana po ay marami po kami may bigay ng informasyon sa tatalakayin po natin ngayon. Nako, kahit ako ho ay excited marinig yung bagong itong MPL Flex. Ano po ba ang benepisyong makukuha ng member na mag-a-apply ng MPL Flex, ma'am? Sir, napakaganda ng iyong katanungan. Alam mo po sir, maraming miyembro na ng GSIS ang matagal nang nag-aabang nitong ating MPL Flex. Bakit? Actually, hindi pa namin siya nolo-launch. Ang dami nang tumatawag, nag-i-email, nag-i-inquire, ano po ba itong MPL Flex? So sa wakas, nung September 9, automatic officially, pwede na hong mag-umpisa na mag-avail ng MPL Flex ang ating mga minamahal na mga miyembro ng GSIS. At ano nga po ba itong MPL Flex? So ito ho kasing GSIS, hindi siya tumitigil sa kaiisip kung paano po ba mapagiginhawa pa, paano matutulungan ang buhay ng ating mga miyembro. So ang MPL Flex po ay isang bagong loan program ng GSIS na naglalayo mabigyan ng abot kayang pautang ang ating mga miyembro, ang ating mga guro, lalong-lalo na may flexible terms. So ano ang benepisyo? Tinatanong nyo, sir. Ang benepisyo niyan, lalo na dun sa ating mga miyembro na may mga naiwanang obligasyon, yung mga tinatawag nating due and demandable account. Kapag nag-avail ka first time itong MPL Flex, meron tayong one-time condonation of surcharge. So anong epekto nun? Malaki ang mababawas sa atin. Yung ating babayarang halaga, pag na-condone yung surcharge, malaking benepisyo po yun sa atin. At kapag dumating yung panahon na tayo magre-retiro na, mararamdaman na natin yung ginhawa, yung benepisyo natin, yung ating pinagtrabahuhan ng mahabang panahon,
kasi nga po nabawasan na yung ating mga pagkakautang. Ayan, narinig nyo, no? Dami na palang nag-a-apply. Ano na rin ako eh. Nagtatanong-tanong rin ako eh. Ano, paano yun? May nagsabi sa akin, ganito yun, kuya. Sige, pag-iisipan ko. Ano? Ano po yung pagkakaiba ng dating MPL Plus dito sa MPL Flex mo? Okay, sa MPL Plus kasi dati, kailangan meron kang 3 months ng paid premium. Dito sa MPL Flex natin, ma'am, sir, isang buwan pa lang po, pwede na kayo mag-loan ng MPL Flex. When it comes to interest rate po, sa ating MPL Plus, 7%. Ngayon sa MPL Flex po, 6% po ang interest Mas rate. pinababa. Yes, no? ma'am. Pinababa. Oo. Ha? At in terms po sa payment term, kaya siya flex kasi flexible na po ang ating payment term. Kung dati sa MPL Plus po, fixed po na 3, 5, 10 years, dito po with increment po na 1 year. So ibig sabihin po kung kayo po ay may less than 10 years sa government, pwede po kayo mamili ng 1, 2, 3, 4, 5 years. Pero kung kayo naman po ay naka 15 years na po o 10 years sa government, pwede po nyo bayaran ng inyong loan up to 15 years po. 15 years. So, kukwentahin ko. Sa Abay, lahat sakto ng yun. active Millicent, members sasakto na. yun sa'yo. 15 years. Ang haba nun na. Pero, ma'am, ito kumbaga, sa 15 years pong yun, ano pong, doon? Ito po ay, kumbaga, automatic deduction sa salary. Yes, sir. Automatic deduction po, sir. Kasi, yun nga, sir, kapag hindi kasi natin regular na pinapabawas ang utang, tayo rin ang magsasuffer in the end. Kasi, dyan nag-accumulate yung interest. Yun. Yes. Hindi na natin masyadong mararamdaman yun. Huwag nyo na lang tingnan ang inyong payslip. Yung resibo na lang ng ATM ang tingnan nyo. Ayan, may sweldo ako. Pero huwag na kayong tumingin sa payslip. Dahil kung kayo naman ay mag-a-avail, ay depende to ma'am sa kumbaga kung ano yung salary mo, no? Yes, sir. Yes. Ayan. So yung kung malaki-laki ang inyong salary, yung mga salary grade 18, aba ay medyo malaki yan, ha? Salary grade 18 pataas. In addition dyan, sir, depende siya sa sweldo natin na may kaukulang tamang kontribusyon. Aha. Yes, sir, yung length of service natin and yung ating status kung kayo ba ay So, permanent, non-permanent, yun po. So pwede meron din siya sa ino-offer din siya sa mga casual? Yes, sir. Oh. Contractual, Lahat ng active casual. members. Apo, lahat ng active member ng Ayun. share, sir. Yes. So, ayan narinig nyo. So, pag kayo po ay, bago ako makapag-MPL Flex, hanggang length of service po, 1 year pwede na. Actually, sir, hindi 1 year eh. 1 month. Ayun. Pwede ka nang mag-avail ng isang buwang sweldo mo Ayan, ng ano. MPL Flex. Kaya sir, ay flex na flex talaga. Ayun. So, yan, narinig nyo, ano? So, kumbaga, pipili kayo ng terms kung ilan taon nyo gustong bayaran. Kumbaga sa atin, kung 15 years, abay, malapit-lapit, no? Bago tayo graduate, tapos. Tapos na Oo, yun, kuya. ayun. Tapos, kukumputin natin mamaya yan. Ayan. Ito na, Kuya Eds, ang tanong po ng karamihan, anong loans ang pwedeng consolidate dito po sa MPL Flex? Ayan ma'am, magandang katanungan din yan. So yung mga loans po na pwede nating bawasin kapag nag-avail tayo dito ng MPL Flex, so ito po yung mga salary loan natin, yung matatagal ng panahon, the consolidated loan, cash advance loan, educational loan, yung fly-pal loan, Calamity loan. study now, stock purchase loan. So yun po ay babawasin. At ano ba yung mga loans na hindi pwedeng isama dito sa MPL Flex? So meron po din tayo mga loan na hindi kasali dito sa MPL Flex. So ito po yung housing loan, policy loan, yung ating GFAL, kung natatandaan nyo yung GFAL natin, and yung ating computer loan. So Ayun. hindi po yan binabawas kapag nag-avail ka ng MPL Flex. Automatic, ma'am. Kakaltasin na po yung loans na nauna. Halimbawa, ang isang member ay nag-salary loan last month lang. Ang gusto po nilang mag-MPL Flex agad, kakaltasin na agad. Actually, ma'am, yung atin pong salary loan, yun ay mga matatagal ng loan. Kasi ang sinusundan itong MPL Flex ay yung ating MPL Plus. So, kung kayo po ay may mga matatagal ng loan, yung mga salary loan, yun po ang tawag na namin doon, due and demandable, since matatagal na siya. Automatic, upon availment of the MPL Flex, babawasin na po siya. Ayan, so eto,
Ito na yung inaabangan ninyo. Itong tanong kong ito. Ayan. Magkano po ba ang pwedeng utangin sa MPL Flex at ng mga regular members? Okay, so ang ating pwedeng mautang sa MPL Flex, nakadepende to din sa kung magkano din po yung inyong sweldo at gaano kayo katagal sa government. Kung kayo po ay naka 1 month na po sa government, ang pwede nyo pong ma-loan ay 1 times po ng inyong basic monthly salary at pwede po itong bayaran sa loob po ng 3 taon. Ngayon po, kung kayo naman po ay naka 5 years but less than 1 month, pag naka 5 years po kayo, 7 times po ng basic monthly salary niyo po, payable po ito sa loob po ng 6 na taon. Kung kayo naman po ay naka 10 years na po sa government but less than 15 years, pwede niyo pong utangin ay 10 beses po ng inyong salary. Ayun, At times kung 10. kayo naman po ay naka 15 years and above, pwede niyo pong mautang ay 14 times po ng inyong basic monthly salary, payable po up to 15 years po. Ayun. Tama. Yung aking nakuhang chika kahapon. Kinumpute ko. Kinumpute mo na, kuya. Oo. Times 14. Naku, sabi ko, nakakapag-isip. Ngayon. So, 15 years. So, kung may Madali. ilang percent po ng salary ang babayad dito. Kumbaga, depende kasi kung gaano katagal. 6% ang kanilang interest. So, ayun nga. 6% po yun kapag ikaw ay 3 years, more than 3 years na sa serbisyo. Pero kung ikaw ay below 3 years, so 7% po ang ating interest per annum computed in advance. Oh, ayun. So, kung swerte nito, yung mga SG 18 pataas, no? Times tapos 20 years in service, times 14. Wow! Kuya, na-compute mo na. Madali kasing compute Oo, yun, di ba? na-compute ko na yun sa akin. Ang tanong, paano kinukompute yun? Magkano yung deduction? Yun ang ibig sabihin. Oo, yun. Ayun, yun. Kagaya po yung binanggit ko kanina. So, mas pinababa po natin ang interest rate dito sa MPL Flex compared dun sa nauna natin na MPL Plus. So, sa ngayon po kasi, 6% na lang ang interest rate niya. Compute per annum yun, sir. Computed and in advance. So, kung ikaw ay may 3 years up na length of service, pero kung ikaw ay below 3 years, so ang interest rate niya ay 7% per annum, computed in advance din po. So, mas malaki pa rin pong baba niya kumpara dun sa mga loans natin sa labas. Oh, tsaka kung salary deduct naman automatic sabi ko nga, huwag na lang tingnan yung payslip nyo. At hindi nyo na yan kumbaga hindi nyo nadadamdamin yan. Ayun, di ba, kung computing ko, tapos ganun kalaki, tapos ibabangko ko. O, di ba? Ayos din. Oo. Di ba? Kung hindi nyo pa naman kailangan, hindi mo gagamitin, subukan mo. Malay mo, di ba? Ayan. Pwede po bang pumili ng loan amount at payment term ang mga borrower natin? Yes, pwede po kasi ito nga po ay MPL Flex. So kung for instance, kayo po ay 15 years and above sa government, kung di nyo naman po gustong i-loan po yung 14 times ng basic monthly salary, pwede nyo po siyang i-adjust. At the same time po, yung term po natin, pwede niyo pong pababain, hindi lang po 15 years up. Yun nga po, sabi po natin kanina, pwede po kayo mamili 1 to 15 years. Ang sinasabi ni ma'am, kung medyo di mo naman kailangan, times 10 lang yung kailangan ko. Tapos, 10 years kong babayaran. Ayan, ganon. Tama, sir. So, depende sa inyo yan. Ha? So, doon sa mga nakikinig, nagko-compute. Ayan. Kuya Eds, tanong natin, paano naman po ang mag-apply ng MPL Flex? Napakadali pong mag-apply ng MPL Flex. So, pwede po tayong mag-apply. Pwede kayo yung over-the-counter, yung pumupunta kayo sa mga branches or ahensya ng GSIS. Pwede rin naman po dun sa ating mga kiosk. So, may mga designated po tayo kung saan meron tayong mga GSIS kiosk. At lalo naman po yung ating pinakabago, yung sa GSIS Touch. So sir, sa isang pindot mo lang dyan sa iyong cellphone, pwede ka na mag-loan. Parang kagaya lang ho yan ng ating mga Lazada or Shopee. 1 click lang, pwede na. Kaya we highly encourage nga po yung mga members natin na i-download at mag-register ditong ating GSIS Touch. Ayan, naku. Meron tayong tinatawag dito. Ito naman ibiru-biruan laan dito sa paglano, yung mga taga-London. Bakit ka naging taga-London? Loan dito, loan doon. Ayun.
Ito yung ano minsan naka-attend ako ng inyong stakeholders meeting. At ito ngayon sinabi nung ating GSIS president. Yung Yes, sir. itong nasa mobile app na siya. So, kumbaga, kung ikaw ay techie, pwede kayo mag-apply ng loan through... Yes, sir. So sabi ko, sa isang click mo lang, kahit nasaan ka, kahit nakahiga ka sa kwarto mo. pag-loan kaya? Pwede. Yes po. So napaka-accessible, napakadali, as in flexible. So, ma'am, ito balik tayo dun sa Flex. Ano po? Paano po matatanggap ng mga borrower ang kanilang loan proceeds? So, ang kanila pong loan proceeds, yan po ay ikikredit dun sa ating GSIS account. So, kung ikaw ay holder ng UMIT card, dun po yan ikikredit. Kung ikaw ay holder ng temporary card, dun po yan ikikredit. So, 1 to 3 banking days after the approval ng inyong AAO or Agency Authorized Officer, makikredit na po yung mga loan proceeds natin. Ayun, napakadali po, no? So, talagang sabi nga nun sa kailangang ang mga miyembro ng GSIS, sa tagal na nilang naghuhulog, hindi na dapat nahihirapan para lang makakamit ng, alam nyo na, hindi naman maglo-loan yan kung di kailangan, di ba? Oo, ikaw, nakapag-loan. Pero lang kung i-invest natin. No? Ayun, isa pa, di ba? Kung medyo investor-minded ka, i-invest natin. Pero maging matalino po tayo sa mga invest na yan, ha? Dahil napakadami hong scam na mga invest kuno. Paalala lang po, kapag po ang ipinapangakong benepisyo nyo makukuha doon sa inyong i-invest ay napakalaki, ay mag-isip-isip po tayo. Dahil kahit to sa anong financial institution, may certain percentage po yan na hindi aabot ng doble na 100%, 200%. Kaya paalala lang mga kapatid, lalo na nasa mobile phone, pag naibigay natin ng mga information natin dyan, yari. Ayan, dahil nga dito ay nasa mobile app na, paano po ba magkaroon ng touch mobile app? Ano dito? Ano po? Ito po ba ay nasa Google Play o Apple Store? Parehas, sir. App Store and Play Store. Nandun po ang GSIS Touch Mobile App. Tatype niyo lang po yun. Ang makikita niyo po ay yung logo ng GSIS. So ano ba makikita niyo pag nag-download po kayo? So pagka-click niyo po doon, sign up lang po tayo. Ang hihingin po sa inyong information po ay BP number. So hindi po to a blood pressure. It's business partner number. Start po tayo sa 200. Hingin din po sa inyo ang date of birth. Then after po na i-confirm. So make sure lang po pag nag-a-apply po tayo ng GSIS Touch, updated po yung inyong registered number. Kasi doon po papasok ang inyong one-time PIN or OTP po. Ma'am, saan po kinukuha yung BP number? Ito yung business partner number. Yes. Pwede po kayong pumunta sa GSIS Batangas Branch Office or pwede niyo pong tanungin ng inyong agency authorized officer para sa inyong BP number po. Ayan yung naka-assign na GSIS membership ID natin. No, yon. Yes. Ayun. Hindi Po yung ating unique number na tinatawag. Wala pa ako nun. Wala pa. May dumating sa akin yung una. Yung latest, hindi pa ako nakapag... Yun na rin po ba yun, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Kung ano po yung una niyo pong ginamit, yun din po yung... okay. So, may mga humid... Andyan pa ba yung may humid kiosk pa tayo dyan, no? Nasa So, HR nandun sa po. may HR. Kung gusto niyo pong So, paano po makakapag-update ng contact information yung mga active members natin? Dahil ito, mahalaga yung tingnan niyo yung update ng inyong mga contact information. Kasi tatanungin kayo dyan, baka kayo pala kasal na, hindi nyo pa ina-update. Kayo pala widower, hindi nyo pa rin nag-update. Tsaka yung palang inyong mga beneficiary na, disease na, continue, hindi nyo pa ina-update yung inyong GSIS. Kuya Eds, idagdag ko lang, kung paano ba nakakasiguro yung mga members dun sa, and also sa mga pensioners na protektado po ng ang kanilang contact number sa GSIS. Yun ma'am, yung una, paano ba tayo mag-a-update ng ating mga information sa GSIS? So unang paraan po, kung ikaw ay holder ng tinatawag nating GSIS UMIT card, pwede ka mag-update ng iyong information, yung iyong contact details, the mobile number, the email address sa pamamagitan ng GSIS kiosk na matatagpuan sa ilang mga designated agencies and areas.
However, para po dun sa mga wala pang GSIS unit card at holder pa lang ng mga temporary cards, para po makapag-update tayo ng ating mga information, kailangan po nating makipag-coordinate sa ating agency authorized officer or ang ating mga AAOs. So sila po yung magre-request ng updating ng ating record sa amin naman pong membership unit. Yun po yun. Yun po. Saan po yung inyong membership unit dito sa Batangas? Actually, sir, ang membership unit namin is centralized. Nasa home office po sila. So, yung ating mga AAOs, may mga coordination na po sila sa Sila na ating po yung membership makikipag unit. Yes po. dialogue o ayos sa Sino ba Yes. dito sa atin? GSIS. Alam ko sa HR, alam ko. Si Ma'am Glenda Papio. Si Yes. Ma'am Glens. Si Ma'am Glenda. Kilala natin yan. Si Ma'am, Ma'am. Kuya Eds, yung pong ating pangalawang question, paano po makakasiguro yung ating mga information? Yung para maging Magandang protected. katanungan Oo. yun, ma'am, kasi baka nagkakaroon ng mga pangamba or agam-agam itong ating mga miyembro and pensyonado. Ang GSIS po, ina-assure po natin ang ating mga pensyonado, ang ating mga stakeholders, ang ating mga miyembro na safe po ang inyong mga information sa amin in accordance sa ating Data Privacy Act. Kasi ma'am, nagiging issue nagkakaroon na ng trust issue. Yung mga tao, dahil nga sa nababalitang scam, yung may tumatawag sa telepono, hihingin yung iyong mga data, birthday, surname, maiden name, lahat na. Kasi napakadali po niyan. Pag ibinigay po natin, ay pwede silang gumawa ng isang pseudo personality na ang gamit yung inyong data. Kaya pag biglang may darating na lang sa inyo, ba't ako may utang? Ayan, Actually, sir, ma'am, kaya po nga kapag may mga naglo-loan sa amin, especially yung mga over-the-counter, nire-require namin na may picture taking muna. Hawak ang kanilang unit card or any two valid IDs and application form as well para misa kasi dumarating yung time na medyo nakakalimutan na natin na nag-loan tayo. So, meron tayong babalikan, meron tayong mga ipapakita na proof ng inyong loan Ayun, ayan po sir. May picture kami, nag-loan ka. Ayan. Tanong ko po, Ma'am Marian, meron na bang instances na nangyaring ganun nga po? Ma'am, yung mga nakalimot, marami na po kaming na-encounter na gano'n na sa katagalan ng panahon, parang nakalimutan nila na nag-avail sila ng loan. So, yun po, nagkakaroon kami ng records retrieval and ito nga po yun yung kagandahan ng aming mga enhancements ngayon. So, meron na kami tinatawag na ganyang, may mga photo op na meron na kami pinag-a-attach yan. So, madali nang mag-retrieve ng mga records. Ano yan hindi maiiwasan yan. Isa ba namang mag-loan ka ng 15 years to pay? Pagdating ng 10 years, may utang pala ako. Hindi niya na natandaan. Isang dekada mo ba naman bayaran lalo na siyempre po yung tawag dito yung techie issues, lalo na sa ating mga medyo, ano bang tawag sa amin, Gen Xers? Hindi naman kami millennials. Yun. Pero ito yung sa mga iba, di ba? Parang, ayaw ko, hindi naman ako marunong yan. Kasi, yun na nga po kailangan nating mag-adapt, mag-adjust. Kasi, to be able to survive itong ganitong kalakaran, at kung ayaw nating mahirapan, syempre, kaya nga may mobile tayo. So, yun nga, sabi ni ma'am, make sure lang na legit yung information yung ibibigay. At para, alam nyo, dahil yung simpleng spelling lang, ma'am, di ba? Simpleng maling birthday. Kaya dapat make sure na legit yung information. Ayan. So, ma'am, saan ba maaaring malaman ng mga iba pang karagdagang detalye tungkol dito sa MPL Flex? Yeah, Flex to At Flex. iba pang benepisyo ng GSIS. Okay, pwede po kayong bumisita sa official website po ng GSIS, www.gsis.gov.ph. Pwede rin din pong bisitahin ang FB page po ng GSIS Batangas. Pwede rin po kayong mag-email sa official email address po ng GSIS Batangas, gsis.batangas@gsis.gov.ph. At pwede rin po kayo tumawag sa aming telephone po na 723-4123 at 723-4345. Ayan, so narinig niyo po ang maaaring gawin sa mga panibagong loan program ng ating mga taga-GSIS. Ito po maraming salamat sa iyo, Ma'am Mariel at kay Ma'am Mary Rose. Ayan.
So, kung matatandaan niyo po ang inyong kanilang mga mukha, ay hanapin niyo sila para ano. Nandito lang kayo, ma'am, no, sa Barangay Alangilan, nandun ang GSIS. Yun. Ma'am, baka may karagdagan kayong gustong sabihin, paalala, at siyempre, pagkakataon nyo na pong bumati. Yun po, kagaya ng sinabi nyo, sir, ma'am. So, yun nga po sa mga miyembro natin o since officially launched na itong MPL Flex, so napaka-flexible po nito. So, ito po ay isang layunin ng GSIS ay ma-free tayo sa burden, yung mataas na monthly amortization, mataas na interest rate. So ito na po yung ating pagkakataon, i-avail po natin itong MPL Flex. So napakadali din po ng paraan kung paano tayo makakapag-avail. So if may mga katanungan po kayo, pwede po kayong pumunta sa aming mga tanggapan o pwede rin po kayo mag-email sa aming official GSIS email address ang gsis.batangas@gsis.gov.ph. Ayan. Ma'am, ito binigay lang ng aming producer ngayon na Aming viewers natin mga ngayon, kuya. tanong na nga ng mga viewers. For Miss Shirley Balmes, ang unit ko po ay hindi pa nagagawa hanggang ngayon. Magsi 6 years na po. So, paano po niya gagawin ito? Actually, sir, yan po yung marami naming actually natatanggap na mga issues and concerns. So, sa mga nag-i-email po, nagtatanong sa amin kung bakit wala pa yung kanilang permanent unit card and holder pa lang sila ng temporary card. Actually, sir, yung printing kasi niyan is ang bangko ang gumagawa niya. Land Bank of the Philippines Home Office yan. So, kung ang concern nyo naman po is para sa pag-a-avail nitong ating mga loan programs, yun po, I highly encourage po na mag-download kayo nitong ating GSIS Touch kasi dito sa GSIS Touch, hindi mo na kailangan na magkaroon ka ng permanenteng unit card. Ayun, mag-download na lang daw kayo. Ayun, di ba? Pero amin din pong Ayun. ipapollow up. Ayan, ipapollow up. Ibigay niyo yung mga pangalan niyo. Ayan. Si Shirley, si Shelly, at si Jonathan. Ayan. Yan po yung mga pang-Friday edition namin. Tomorrow po ang mga yan. Ayun. Nasagot na ba ang inyong mga katanong? Ayun, okay na. Kay, masugid din nating tagapakinig at taga-subaybay ito kay Sir Nonoy. Ano po, open po ba itong program na ito sa mga job order? Ang MPL Flex po ay hindi open or hindi pwede sa mga job order. Pwede siya sa mga contractual, casual, non-permanent, pero ang job order po ay hindi. Hindi pa. Ayan. Basta po active members of the GSIS. Pero once pong naging casual na o permanent, within ilang months, ma'am? 1 month. Pwede na. 14 years agad. 1 month pa lang. Malay mo naman, 1 month, pero SG20 naman. Di ba? One time, big time. 15 years naman ang bayaran eh. Hindi na niya maalala yon. So, ma'am, kayo po, baka po may paalala kayo at may mga babatiin. Okay, paalala din po na lagi po natin i-update ang ating contact details, yung cellphone number natin at saka email address. Hindi lang po dahil para sa loan application, para po makareceive po kayo ng mga updates at bagong program po ng GSIS. Yun. Wag na yung pabago-bago ng cellphone number dahil naka-register na yan eh, di ba? Mahirap na. Kailangan i-update agad Di yan. kasi Oo. nung time nung nabubuhay pa yung aking father, nakakatanggap kami ng text. Kasi pumupunta doon para mag-appear. Sabi, ba't may ginagawa yun? Kailangan pa mag-appear. Ang hirap-hirap bumiyahe, ganyan-ganon. Sabi ko, para makitang na ikaw ay malakas pa. At talagang ikaw. Kasi may instance po, ma'am, na matagal ng patay, hindi ba nila nire-report. Ayun. So, patuloy yung pension. Ma'am Marian, ano po yung innovation na ginagawa niyo, lalo sa mga retirees po natin? Ayan. So, paano sila mag-update Yes po yun. Isa sa innovation natin kasi di ba dati kailangan mo talaga pumunta sa mga ahensya ng GSIS. So pwede po ngayon na online na lang. Ayun. Mayroon po kaming mag-email ka lang sa official website namin. So i-coordinate namin yung schedule ng appear mo whether through Viber or through Messenger. So pinaalwa na namin ang buhay ng mga pensyonado. Hindi na talaga required na sila ay pupunta sa amin. Ayun. Pero, ang paalala lang po, huwag nating kalilimutan yung mag-appear
every birth month para hindi maputol ang ating pensyon. Tapos may isa pa po akong paalala sa ating ding mga active members, yun pong ating enrollment. Kasi kung hindi ka naka-enroll sa amin, hindi ka makakaroon ng bank account. Hindi mo ma-avail ang aming mga loan programs. Kaya kailangan naka-enroll. Yes po. So, kailangan, bago ka makatanggap ng benefits, mag-enroll. Ayan, di ba? Kahit ang pagkakaroon ng edukasyon, mag-enroll ka. Ayan. So, ma'am, maraming salamat po in behalf po the provincial government Kulang of Batangas. Kuya Eds ang oras natin basta Oo nga sa eh. GSIS ang topic. Marami pa akong itatanong eh. Kaso, nasenyas na yung producer natin. Masama na yung tingin. Mag-overtime na naman kayo. Ayan. Hindi. Joke lang. Si Sir Gian. Ano. So, ma'am, maraming salamat po. Ang tawag po dito, ang aming pong pasasalamat ay taos puso namin pinaabot sa ating mga kasamahan, sa lalong-lalo na dito sa ating part. Ang GSIS, napakahalaga po natin yan. Yan ang aasahan natin pag graduate na tayo. Ayan. Si Ma'am Mary Rose Bayukan at si Ma'am Mariel Aklan ng GSIS po. Bukas po ang aming biyaheng Kapitolyo sa lahat po ng mga updates Oo. po mula po sa GSIS. So, ano Thank pa you so much, ba ma'am. ang hindi natin na-interview? Na-interview na natin ng Pag-ibig, ang GSIS o PhilHealth. Ang PhilHealth, isa pa rin 'yon, ano? Marami rin tayong mga kaibigan diyan sa PhilHealth. Civil Service Fund po kasi namin ngayon. So, ma'am, in behalf po ng Biyaheng Kapitolyo at ng buong pamahalaan ng Panlalawigan ng Batangas, kami po ay nagpapasalamat. At siyempre po, narinig nyo naman po ang ibinahaging programa ng mga kinatawan ng GSIS. So, tawagan nyo lang po sila o bisitahin ang kanilang mga website. At kung kayo nakapag-download na ngayon pa lamang, pwede nyo na simulan, no? So, ang oras po ay 10:15 in the morning. So, hindi na nga nangangalahati. Nalalapit na ang pagtatapos ng aming programa. Pero, bago yan, ay kami magbabalik para naman ihatid sa inyo ang mga napapanahong balita dito sa lalawigan at sa ating buong bansa. Lahat po ng iyan, pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Aray, ano ka namang lamok to? Oh anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtasang lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring
bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Check. Yun. Ayan, at muli po nagbabalik inyong mga lingkod. Muli, ito po si Edwin Sabarne at kasama ko ngayong araw si Miss Grace Briones. At narito na po ang ating mga lokal na kaganapan dito sa ating lalawigan. Ibabahagi ng ating patroller ngayong araw, Gian Marco. Yan po. Lumagda ang pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamagitan ni Governor Dodo Mandanas sa isang Memorandum of Understanding na naglalayong mapalakas at mapagtibay ang pagtutulungan para sa proteksyon at pangangalaga ng likas na yaman sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtatanim ng mga halaman at punong kahoy sa buong lalawigan ng Batangas. Naging katuwang ng pamahalang panlalawigan sa kasunduan ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated na kinatawan ng President at Chief Executive Officer nitong si Amaya Cristina Aboitiz Fansler noong 8 ng Setyembre 2023 sa Lima Park Hotel, Malvar, Batangas. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon na hangad ang pagkakaroon ng isang maayos, malinis at luntiang kapaligiran sina Ginoong Luis Awitan, Department Head ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office, Dr. Rodrigo Bautista, pinuno ng Provincial Agriculture Office, at Anthony Dignadis ng RAFI 1-3 Program Director at iba pang staff ng PGNRO at RAFI. Samantala, isinagawa ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa panguna ng Provincial Treasurer's Office kahapon September 13, 2023 sa Provincial Auditorium ang Seminar Conference and Consultative Meeting for Systematized and Enhanced Revenue Generating Services for Sound Financial Management. Dinaluhan ang pagtitipon ng mga city at municipal treasurers ng Batangas Province kasama ang opisyal at kawani ng PTO sa panguna ni Ginang Fortunata Lat. Samantala sa ating national news, Pangulong Marcos dismayado sa PSA sa mabagal na pagbibigay ng national ID. Naubusan na ng pasensya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Statistics Authority dahil sa kabagalan ng paglabas ng National Physical ID. Ito ang sinabi ni Department of Information and Communication Technology Secretary Ivan John Uy matapos silang ipatawag ni Pangulong Marcos sa isang sectoral meeting sa Malacanang. Sinabi ni Uy na nais ng Pangulo na mabigyan ng national ID ang mga Pilipino dahil hindi naman pwedeng maghintay na lang forever ang mga tao. Ayan, giit pa ng Pangulo lubhang kailangan ng national ID lalo na sa pamamahagi ng tulong sa gobyerno tulad ng Social Amelioration Program, mga ayuda, gayon din ang transaksyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, kaya sinabi ni Uy na sisimulan na nila ang paggawa ng National Digital ID at hihingi na rin na sila ng data o mga impormasyon na una nang nakuha ng PSA mula sa mga nagparehistro para masimula na ito. Iwala si Uy na bago matapos ang taon, kasalukuyan ay may papamahagi na nila ang National Digital ID sa may 80 milyong Pilipino na unang nagparehistro sa PSA para sa National Physical IDs. Kung maayos naman umano ang datos nilang nakuha sa PSA, ay tiyak na wala silang magiging problema sa pagpoproduce ng mga nasabing ID. Samantala, nangako naman kahapon si Department of Justice DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na sasampahan na ng kasong kriminal ang mga nasa likod ng smuggling at manipulasyon ng presyo ng sibuyas ngayon darating na Lunes. Pinangungunahan umano ng National Bureau of Investigation at isa nilang undersecretary ang paghahain ng mga reklamo sa mga hindi niya pinangalanang personalidad. Nitong nakaraang Hulyo, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DOJ at NBI na imbestigahan ang smuggling ng sibuyas at iba pang agricultural products at maging ang manipulasyon ng presyo nito para tumaas.
dito binuo ng DOJ ang Anti-Agricultural Smuggling Task Force na kinabibilangan rin ng mga opisyal ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Ayan, ang oras mga kaibigan, 10:26 sa buong kapuluan. At dahil dyan, ang ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw? Ibalita mo, Miss Raven Rentasida. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 14, 2023. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang pag-monitor sa low pressure area na huling namataan sa may hilagang silangan ng Itbay at Batanes at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At inaasahan na malusaw sa susunod na 24 to 48 hours. Samantala, patuloy pa din ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat sa buong bansa. Kaya inaasahan ngayong araw ay posibleng makaranas ng maulap na kalangitan at may pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, kasama ang Metro Manila, gayon din sa Visayas at sa ilang bahagi pa ng Mindanao. Sa ngayon ay wala na tayong monitor na sama ng panahon at asahan na magpapatuloy ang epekto ng hanging habagat hanggang bukas. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 90% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 40% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 78% tsansa ng pag-ulan at sa timog parte ng Batangas ay may 41% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:58 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rentasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Raven Rentasida. At siyempre, bago tayo magtapos sa ating programa, may mga announcement ka ba dyan, Gian? Yan, salamat po Sir Eds. Accounting announcement naman po. Isasaga po sa araw ng bukas, September 15, 2023, ang Employees Day po ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas. Ito po ay magsisimula sa oras na 8:08 ng umaga sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone. Diyan po ay magkakaroon ng barakahan ng mga kawani, hatid po ng Sangkap Batangas. Halos 40 stalls po mula sa mga negosyanteng kawani ng Kapitolyo ang maaaring pagpilian. Ilan po sa inyong mga pwedeng mabili dyan ang trendy bags, damit, sapatos, gayon din ang mga pagkain gaya ng pasta and pastries, healthy fruits, kape, milk tea, chicken wings, siomai, shawarma, leche flan, longganisa at tapa. Gustong-gusto ni kasamang Millicent yan, yung kape. Yan. Yan po. At magkakaroon din po tayo ng lecture on Safe Spaces Act, palaro sa Kapitolyo at yan po, free SM Advantage card mula po sa SM City, Batangas at makakasama rin po ang Philippine Statistics Authority o PSA para sa on-site application ng birth certificate, Senomar at marriage certificate. Ayan. So, ako nga pupunta na dyan sa Excited na lahat. sa SMAC, yung SM Advantage card. Lagi na kasi akong tinanong, Sir, may advantage card? So, ayan, para pag tinanong ako, may bibigay na ako. Ayan. Hindi ba kayo tinatanong lagi niyan na? Lalo ka na, Jonat. Malapit ka lang, no? Ayan, syempre, ang ating personal na pagbati sa ating mga September celebrants o yung mga September babies. Yung mga nag-birthday ng September. Syempre, ang ating kaibigan, ating kasama, si Sir Jonathan Macaraig. Happy birthday, Sir Happy Jonathan. birthday. Ang inyong Tito June Magnaye, nag-birthday din.
Ngayong araw na ito ay ang ating Miss kasamang Jane si Jane Elarmo Ilagan. Nung isang araw ay si Binson Roy de Chavez, isa din sa ating mga producer, content creator. Siyempre, advance happy birthday kay Ninang Sally Corolio. Oo, and si- kay Francis Milla. At kay kasamang Ayan, happy birthday. Francis Kiko Milla, kay Moto Kicks. Ayan, kulang daw. Kulang daw yung handa mo kahapon, kaya binubukan ni Sir Froilan tsaka ni Derek Christian. Ayan, pero alam ko si Christian Siyempre, binabati ko yung Team 1 Yes. sa kanilang game kahapon. Ang ganda Bakit ng game. hindi man natin nakapit ang kampiyonato, we fought a good fight. At syempre, congratulations sa Team 6 sa General Yes. Service Office. Talagang talagang napakalakas at Ang ganda, napakahusay. galing. So sa lahat po ng mga naglaro sa ating basketball tournament, sa ating palaro, dahil parte ng ating Civil Service Month Ayan, oo. celebration, congratulations po. Congratulations. Ayan. Miss Grace? Ganun din syempre sa ating, kung meron tayong basketball, meron din tayong Ayan, volleyball. mamaya, syempre. kaya nga ako nagmamadali. Alas 10 yata yung laro nila. Ngayon, At oo, ayan, good syempre, luck sa inyo. good luck kay Coach Moncarag. Alam ko, pag nanalo sila dito, moving on next sila sa next round. Yan. So, maganda yung kartada ng volleyball natin ngayon. Last year, ano ba tayo? Wala lang, bottom. Wala lang, sumali lang. Ang importante, pinakita natin, Oo. di ba? Mga Sports importante, lang. sumali. Sports nga lamang. Ayan. So, ayan. 10:32 na daw. At nagte-text na daw si Miss Ems. Pakisabi kay Sir Eds. Tapos na yung oras eh. Joke lang. Good morning, Miss Ems. Ayan. So, wala na nga po kaming oras. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batangas. At sa tulong po ng Panginoon at sama-samang pagkilos tayo ibabangon sa anumang hamon at kapit kamay na ipakikita na likas na katangian ng mga Batangas at lahat ng Batanggenyo magiting. Ito pong muli si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones. Siyempre kasama po ang ating patroller. Gian Marco Escamillas po. At pinasasalamatan din po natin ang ating technical team ngayong araw. Yan, nandyan po si Kuya Froilan, si Kuya Christian at si Kuya Kevin. Maraming Ayan, salamat ang po. ating MVP kahapon, si Kevin, 3 points Medrano. Tsaka si Hans. Hansen Olimba. Si Hansel Hoy, lahat Olimba. naman Ayan, magagaling ang kayo. co-MVP Thank you. sana, no? Congrats sa inyo, mga kap. Ayan. At siyempre, pinapasalamatan din natin ang buong team naman ng Friday team. Friday ba? Siyempre, pinangungunahan Katulong ni Sir natin yan Jonas, saan Pamilya San Ramos, and siyempre si Shelly Umali. Muse ng barangay, ano ba yan? Barangay Bulbok. Santa Rita. Thank you sa support. Bulbok daw. Ayan, si Miss Shelly Umali. Ayan, so maraming salamat po sa muling pagantabay sa inyong mga kaagapay. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!